Ang itim na anino sa likod ng pinto, si Lisa ay bagong lipat sa isang lumang apartment sa Maynila. Murang-mura ang upa kaya agad niyang kinuha. Kahit na sinabi ng landlady na may ilang bisita, raw na minsan nagpaparamdam sa mga dating nangungupahan. Hindi na niya ito pinansin. Isang gabi habang nag-aaral siya para sa exam, nakarinig siya ng mahihinang katok mula sa pintuan ng kanyang kwarto. Akala niya ay kapitbahay lang, pero nang silipin niya sa peephole, wala namang tao. Pagbalik niya sa mesa, muling kumatok, mas malakas na ngayon. Kinabahan siya at tinanong ng malakas, "Sino yan?" Walang sumagot. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Walang tao pero sa sulok ng kanyang paningin, parang may dumaan na aninong mabilis na pumasok sa loob. Paglingon niya, may nakatayong itim na anino sa tabi ng kanyang kama. Wala itong mukha pero tila nakatitig sa kanya. Hindi siya makasigaw, nanigas ang kanyang katawan. Unti-unti itong lumapit at sa bawat hakbang ay lumalamig ang paligid. Nang makarating ito sa harap niya, bigla itong nagbulong sa tenga niya ng malamig na tinig. Hindi ka nag-iisa rito. Kinabukasan, nakita ng mga kapitbahay na bukas ang pintuan ng kanyang apartment. Wala na si Liza. Ang naiwan lang ay ang kanyang mga gamit at isang nakasulat sa pader gamit ang uling, "Isa ka na sa amin."